Sa ngayon po ba, active pa rin ang BI sa pag-monitor dito sa yung mga nakaalis na apat na, kung nasaan exactly talagang mga bansa ito? Yung pong dineclare nila paglabas nila ng Pilipinas, confirm ba natin kung ando doon pa rin sila? Meron sinasabi, yung isa nasa Australia and then meron nasa Dubai, tama po ba? Just to clarify yung kanina, DJ Chacha, kapag na-encounter po natin sila at ni-refer po sa kapulisan, hindi lang po basta inform kung ano yung naging action, but they will implement the arrest. Bale, pupunta po talaga yung police dun sa paliparan upang ma-implement po ang pag-arrest sa kanila. Dun sa, excuse me, dun sa second question naman, DJ Chacha, since they are Filipinos po, hindi po sila under the jurisdiction of immigration. Pero tumutulong po tayo doon sa intelligence gathering, information gathering po on the intel side. At binabato po natin kasi syempre may mga counterparts po tayo sa ibang bansa that could give us information. We, as part of the DOJ family, binabato din po natin yan sa DOJ and of course sa NBI. But the role of locating and arresting them really falls under the jurisdiction of the law enforcement agents. Tumutulong po tayo sa paghahanap nila through our job. Pero ngayon ma'am, ang tanong ko lang ma'am Dana, kung may coordination na tayo dun po sa mga bansa na nabanggit, kasi at least ngayon may arrest warrant na eh. Kumbaga mas maigting dapat ang pagbabantay ng gobyerno dito, kasama po dyan ng BI. Pagka po ganito ka-high profile yung kaso at maingay po talaga sa Pilipinas ngayon, may diplomatic coordination po ba na nangyayari sa mga bansa na nabanggit kung nasaan man sila ngayon? Lagi naman po yan for any case, not just this one po. The Department of Foreign Affairs, meron po yung mga contacts doon sa area kung saan po sila mga nakadeploy. Also, yung mga kapulisan po natin, we also have coordination with Interpol. So kung kinakailangan po, they will initiate na mailagay po sa Interpol watch list din dahil nga mga tinuturing na mga pugante na po itong mga ito dahil nasa labas po ng bansa at meron na silang active warrant of arrest. Paano po bang proseso doon, ma'am? Pagka po nandun sila sa bansa, halimbawa yung mga nabanggit, Japan, may Qatar, may Australia, may UAE din po na sinasabi, mare-red flag po sila or mano-notify tayo ng ibang bansa na oo, kumpirmado, pumasok nga dito at nandito pa rin? May ganun pong coordination? It's not automatic, Giri Chacha, na maglabas ang korte natin tapos automatic na nakukuha ng ibang bansa yung informasyon. Pinapadala po yan ng law enforcement natin doon sa kanilang mga counterparts sa ibang bansa. Most of the time through Interpol. Kaya papasok po yan doon sa Interpol database para malocate po sila ng mga Interpol member states to assist in locating and arresting them. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!